Isang janitor ang nag-aakalang kaya niyang ayusin ito. Ang boses ni Jennifer de Peralta ay umapaw sa pangungutya habang itinuro niya ang kumikislap na makina sa gitna ng silid. Kumislap ang kanyang brilyanteng pulseras sa ilalim ng mga ilaw ng boardroom habang dramatikong pinisil niya ang kanyang ilong. Amoy grasa ka pa ng makina. Nakatayo si Ricardo Mendoza, tila nanigas sa may pintuan, hawak pa rin ang 2 supot ng basura. Paligid niya, 20 executive ang nakatitig, mga mata puno ng hindi makapaniwala na para bang may ligaw na aso na nakapasok sa silid. Tumayo si Jennifer mula sa kanyang upuan, ang matalim na tunog ng kanyang pulang takong ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Lumapit siya kay Ricardo, halos magdikit sila, hanggang ang bango ng kanyang designer na pabango na tinimplahan ng kayabangan ay umabot sa kanyang ilong. Ganito na lang, janitor. Ayusin mo itong $2 milyong na makina na hindi malutas ng mga inhinyero mula MIT at pakakasalan kita kaagad. Pumitik siya ng daliri ilang pulgada mula sa mukha niya, malinaw na nangaasar. Pero kapag nabigo ka at siguradong mabibigo ka, hihilahin ka ng security palabas dito habang buhay. Tumahimik ang silid. Nakasalalay sa sirang makinang iyon ang kontratang nagkakahalaga ng $50 milyong. Naranasan mo na bang maliitin ng husto na ang taya ng iba ay mismong kabiguan mo? Ang Tech Vanguard Industries ay nakatayo ng 40 palapag sa ibabaw ng Silicon Valley, isang higanting salamin at bakal na isinilang mula sa ambisyon at inobasyon. Ito ang pinaka-promising na kumpanya ng autonomous vehicles sa Amerika, kung saan nabubuo ang mga ideyang nagkakahalaga ng bilyon sa malilinis na laboratorio at makintab na boardroom na amoy, katad at presyon. Sa sentro ng lahat ng ito ay si Jennifer de Peralta, ang founder at CEO. Sa edad na 38, itinayo niya ang kanyang imperyo sa pamamagitan ng matinding determinasyon. May respeto ang mga tao sa kanya, ngunit dahil lamang sa takot. Ang kanyang blonde na buhok ay laging nakapulupot sa perpektong bun. Ang kanyang mga power suit ay sukat na sukat para magbigay ng impresyon. Sa mundo, isa siyang visionary. Sa loob ng kumpanya, ibang kwento ang ibinubulong. At ngayon, nakahandusay sa mesa ng boardroom ang sentro ng kanyang imperyo. Hindi ito basta makina. Isa itong makabagong prototype na pinapagana ng AI na nakatakdang magpatakbo ng kanilang fleet ng self-driving delivery trucks. Inabot ng 3 taon bago mabuo, may 47 patent at kinatawan ng pag-asa ng ilan sa pinakamaliwanag na inhinyero ng Silicon Valley. Sa teorya, kayang magpatakbo ng mga sasakyang walang driver ang makinang ito na may kahanga-hangang 73% energy efficiency. Isang bagay na kayang baguhin ang industriya ng paghahatid sa isang iglap. Ngunit sa loob ng 6 na linggo, ayaw nitong gumana ng tama. Sinubukan ng mga inhinyero mula sa mga Ivy League schools ang lahat. Umabot sila ng 67 diagnostics, pero ang resulta ay laging pareho, pagkadismaya at kabiguan. Umiikot ang makina, tatakbo ng eksaktong 14 na minuto at 37 segundo, tapos iinit ng sobra at mamamatay. Lagi itong nagbibigay ng parehong error, harmonic disruption detected. Kabisado ni Ricardo Mendoza ang bawat pasilyo, bawat sulok ng punong tanggapan ng Tech Vanguard. 3 taon na siyang nagtatrabaho rito, nagtutulak ng kariton ng maintenance na halos hindi napapansin ng mga executive na iniiwasan siya na parang gamit lamang. Ang kanyang opisyal na titulo ay Technical Consultant. Ngunit alam ng lahat ang tunay niyang trabaho, magbuhat ng basura, magmop ng sahig, at hindi pansinin. Nakapaskil sa dingding ng maliit niyang apartment ang isang naka-frame na engineering degree mula community college, paalala ng pangarap na pinilit iwanan ng buhay.
Habang ang mga kaklase niya ay nagtuloy sa mga prestihiyosong unibersidad, pinili ni Ricardo ang ibang landas. Inuuna ang gamutan ng kanser ng kanyang ina. Bawat chemotherapy session ay nagkakahalaga ng $3,000. Sinasagot ng insurance ang 60%. Ang natira, ginawan niya ng paraan. Habang lumalala ang krisis sa makina, ganun din si Jennifer. Ang kanyang mga morning meeting ay nauuwi sa sigawan. Naglalakad siya sa boardroom na parang leones sa hawla. Ang matutulis na tunog ng kanyang takong ay nagpatigil, pati interns. Nagsisiksikan ang mga tasa ng kape na parang mga layer ng nabigong paghuhukay sa arkeolohiya, isang nakikitang tanda ng lumalalang tensyon. 67 milyon, sigaw niya sa meeting noong Martes, sabay hampas ng folder sa mesa. Iyan ang mawawala sa atin kung hindi aandar ang makinang ito pagsapit ng Biyernes. Sana nasakop na natin ang 3 malaking merkado. Ang mga inhinyero, mga graduate ng Harvard, MIT at Stanford ay tahimik na nakaupo sa kanilang mga suot na mamahaling suit. Nakabukas ang kanilang mga laptop, nakadisplay ang parehong mga error message na pinagmamasdan nila ng ilang linggo. Kumita man sila ng higit $120,000 sa isang taon at may kabuuang utang na lampas $2 milyong, baliwala na iyon ngayon. Malinaw ang problema, hindi nagsisync ang AI brain ng makina sa mechanical na sistema. Bawat subok, software patch, hardware swap, kahit total overhaul, bumabalik lamang sa umpisa. Iikot ang makina, uusok at mamamatay. Si Romeo Santos, ang lead engineer at graduate ng MIT, ay may malalalim na eye bags. Kahit anong makeup, hindi matakpan ng pagod. Sa sobrang desperado ng grupo, tumawag pa sila ng Feng Shui expert. Umaasang baka sa daloy ng enerhiya ang sagot. Wala pa ring nangyari. Sinuyod ng matalim na tingin ni Jennifer ang silid. Siguro ang problema ay may mga taong nandito na hindi naman dapat. Anya ng dahan-dahan, sabay titig kay Ricardo na tahimik na naglalagay ng tubig sa pitcher. Mga patay na bigat na nagpapabagal sa atin. Tumama ang insulto. May ilang inhinyero ang hindi mapakali, lihim na sumulyap kay Ricardo. Si Sarah Kim, isang Berkeley alumna na halos 12 oras kada araw nagtatrabaho, umiwas ng tingin. Sa kanilang pagod, ang ideya na isang janitor ang problema ay parang may lohika. Kailangan lang nila ng masisisi. Nagkunwari si Ricardo na wala siyang narinig. Alam niyang minsan ang pagiging invisible ang tanging paraan para makaligtas. Ngunit hindi tumitigil ang isip ng isang inhinyero. Bawat gabi, matapos umalis ang lahat, nagmomop si Ricardo ng marmol na sahig. At habang ginagawa niya iyon, pinag-aaralan niya ang mga blueprint na iniiwan ng mga inhinyero sa mesa ng boardroom. Ang mga diagram ay may sinasabi sa kanya, mga kwentong hindi nakikita ng iba dahil sa sobrang pagod o sa sobrang kayabangan. Ang makina ay ginawa sa Alemanya gamit ang metric system, ngunit ang AI calibration software ay kinode sa California, kung saan lahat ay sumusunod sa imperial measurements. Ang ganitong uri ng hindi tugma na madaling baliwalain ay maaring magpasimula ng sunod-sunod na pagkakamali sa teknikal. Patuloy na naiipon ang tensyon sa loob ng kumpanya, parang singaw na handang sumabog sa loob ng pressure cooker. Ipinakita ng security footage nung nakaraang linggo ang isang nakakabagabag na bagay. Sinadya ni Jennifer na ischedule ang paglilinis ni Ricardo tuwing may mga mahalagang bisitang investor. Itinuturo niya ito sa mga panauhin, sapat para marinig ni Ricardo ang kanyang mga salita. We believe in offering chances to everyone, even our janitorial staff. Ngunit ang paraan ng kanyang pagsabi ay parang isang gawaing kawanggawa kaysa totoong trabaho. Mas masahol pa ang mga email.
Sa mga internal thread, tinutukoy si Ricardo bilang the cleaning guy na tuluyang binabaliwala ang kanyang opisyal na titulo bilang consultant. May mga mensahe pang nag-uusap tungkol sa pagpapatalsik sa kanya bilang bahagi ng susunod na budget cuts. Sa isang partikular na malupit na email thread na si Jennifer mismo ang nag-umpisa, nagbiro ang mga executive kung marunong ba talagang magbasa si Ricardo ng company directory. Si Jennifer Walsh, head ng HR, ay nakisali pa, naglagay ng mga laughing emoji sa ilalim ng mga biro tungkol sa umano'y limitadong bokabularyo ni Ricardo. Sa likod ng saradong pinto, hindi rin mabait ang mga bulungan. Tinuturing nila si Ricardo na parang kahong kailangang markahan para sa diversity metrics, pinagtiyatiyagaan, ngunit hindi kailanman nire-respeto. At least tahimik siya, sabi ng isang marketing director, hindi tulad nung huli na akala niya kabilang siya sa mga meeting. Pagdating ng Miyerkules, dumating ang motorcade ng makikinis na itim na Mercedes sedan sa harapan ng Tech Vanguard. Narito na ang mga German investors. Ang mga lalaking ito ay kumakatawan sa potensyal na investment na 100 milyong euro, sapat na kapital upang itulak ang kumpanya sa pandaigdigang pagpapalawak. Kabilang sa kanila si Karl Müller, ang tanyag na CEO ng Autotech Bavaria na bumiyahe pa mula Munich para lang saksihan ang demonstrasyon ng makina. Kilala sa industriya ang kanyang pamantayan. Ang mga kumpanya ay alinman sa lumalagpas dito o tuluyang bumabagsak. Kasama niya si Dr. Teresa Rodriguez, isang ikonang personalidad sa mundo ng automotive technology. Dating inhinyero sa Tesla at ngayoy respetadong board advisor, siya ang nagrevolusyon sa electric power systems at may hawak na 37 patent. Nakapagkonsulta siya para sa mga higanteng automotive sa 3 kontinente. Ang kanyang presensya ay nagpalit ng investor meeting sa isang high-stakes technical review. Hinding-hindi pa naging ganito kabigat ang laban. Si Dr. Rodriguez ay hindi ang tipo na tumatanggap ng palusot. May bihira siyang kakayahan na makita agad ang engineering flow sa loob ng ilang segundo at hindi siya nag-aatubiling magsalita ng totoo. Nakatakda ang opisyal na demo kinabukasan, Huwebes ng hapon. Lahat sa Tech Vanguard ay nasa bingit ng nerbiyos. Nakahanda na ang marketing team ng mga papuri sa press release tungkol sa papasok na partnership. Ang sales ay nakapaglatag na ng estratehiya para sa European rollout. Kahit ang cafeteria ay umorder na ng champagne para sa inaasam na makasaysayang pagdiriwang. Ngunit ang lumalalang pagkabalisa ni Jennifer ay lumilitaw sa maliliit na bitak. Ang dati niyang perpektong makeup ay medyo kupas pagsapit ng Miyerkules ng gabi. Nagmamadali ang kanyang mga assistant sa mga pasilyo, dala ang trays ng kape at bote ng pampakalma. Ang executive restroom ay naging pribado niyang lugar ng meltdown. Iniulat ng mga gwardiya na nakaririnig sila ng impit na pagsigaw at tunog ng mga takong na humahampas sa mga basurahan. Sa likod ng lahat ng kaguluhang ito, patuloy pa rin sa trabaho si Ricardo, hindi pa rin napapansin. Pinagmamasdan niya ang mga inhinyerong nagtatrabaho ng 16 na oras na shift, umiinom ng walang katapusang energy drinks at nagmumungkahi ng mga desperadong teorya. May nagsabing problema sa software bug. May iba namang nagturo sa hardware mismatches. May isa pa nang nagsabi na baka nakikialam ang wifi ng gusali sa makina. May isang seryosong nagmungkahi na baka feng shui ang problema sa daloy ng enerhiya ng makina. Ngunit tuwing gabi sa kanyang tahimik na paglilinis, napansin ni Ricardo ang isang bagay na hindi nila nakikita. Hihinto siya malapit sa silid ng makina at makikinig. Ang makina ay may kakaibang ritmo, banayad na vibration at tono na nagpapaalala sa kanya ng lumang garahe ng kanyang lolo sa Detroit. Bawat makina may sariling tinig, wika ng kanyang lolo Antonio. Kailangan mo lang makinig.
Iba ang tunog nito, parang pinipilit nitong buhatin ang sariling bigat na may kung anong bagay sa loob na kumukontra sa daloy. Mas daman niya ito kaysa naririnig. Dumating ang Huwebes ng umaga at sumambulat ang kaguluhan. Nagwakas sa sakuna ang huling test. Bumulwak ang usok sa boardroom. Pinaandar ang fire suppression system ng gusali. Bumuhos ang tubig mula sa kisame. Nabasa ang mga inhinyero, nasira ang kanilang mga mamahaling laptop at gumuho ang kanilang reputasyon sa sariling mga mata. Sumama ang amoy ng sunog na circuit sa kemikal mula sa suppression system na nagtakip sa hangin ng mabigat na pakiramdam ng kabiguan. Pinanood ni Carl Mueller ang lahat ng walang imik, hindi mabasa ang ekspresyon. Si Dr. Rodriguez ay mabilis na nagsusulat ng mga tala. Bawat guhit ng kanyang panulat ay malinis at eksakto. Ang ibang German investors ay nagkatinginan, malinaw ang mensahe. Mabilis nang naglalaho ang kanilang interes at baka mas maaga pa ang kanilang flight pauwi. Sa takot, ipinatawag ni Jennifer ang isang emergency all-hands meeting. 200 empleyado ang nagsiksikan sa main auditorium. Bawat mukha nagpapakita ng halo ng takot, pagkatalo at hindi makapaniwala. Tahimik na nakaupo sa unahan ang mga German guests. Ang kanilang makintab na sapatos at matalim na titig ay lalo pang nagdagdag ng tensyon. Nakatayo si Ricardo sa likuran, malapit sa pinto, gaya ng dati, hindi napapansin. Mga ginang at ginoo, panimula ni Jennifer, matatag ang boses, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Nasa harap tayo ng pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng ating kumpanya. Huminto siya, hinayaang lumubog ang katahimikan sa mga pader. Ang ating flagship engine, ang sentro ng ating autonomous vehicle platform ay nananatiling sira. Lahat ng karaniwang solusyon ay bigong nagtagumpay. Ginawa na ng ating mga inhinyero ang lahat ng kanilang makakaya. Nagyelo ang silid. Mula sa sandaling ito, pagpapatuloy niya, magsisimula tayo ng cost reduction procedures. Lahat ng non-essential staff ay tatanggalin, simula sa mga trabahong hindi direktang nakakatulong sa paglutas ng krisis na ito. Isang kolektibong katahimikan ang sumunod sa kanyang mga salita. Ang tanging narinig ay ang banayad na ugong ng AC at ang marahang paghikbi ng isang tao sa likuran. Gumalaw ang mga mata ni Jennifer sa dagat ng mga mukhang balisa, naghahanap ng masisisi, isang handog na maiaalay sa mga Diyos ng corporate failure. Tumutok ang kanyang tingin kay Ricardo, gaya ng isang lawin na nakakita ng biktima. Ngunit biglang ginawa ni Ricardo ang isang bagay na walang sinuman ang inaasahan. Itinaas niya ang kanyang kamay. "Paumanhin po, ma'am," sabi niya, matatag ang boses at pinapalakas ng acoustic system ng auditorium. "Naniniwala akong maaaring may kinalaman ang issue sa harmonic frequency calibration, hindi sa software malfunction." Sabay-sabay na tumingin ang 200 ulo sa kanya, gaya ng mga bulaklak na sabay na humarap sa araw. Pati ang mga German investors ay napaatras pasulong na engganyo. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Dr. Rodriguez, mula sa pagiging malamig hanggang sa pagiging alerto. Tumaas ang isang kilay niya, malinaw na naakit ang interes. Dumaan ang mukha ni Jennifer sa 3 yugto, unang gulat, pangalawa galit, at panghuli isang bagay na mas tuso, ambisyon. Nakaamoy siya ng pagkakataon, ngunit ang hindi pa niya alam tungkol kay Ricardo Mendoza ay may kwento itong lampas sa kanyang imahinasyon at nagsisimula pa lang ito. Nasa krisis noon ang American auto industry, nawawala ang mga trabaho, tumitigil ang mga linya ng asemblya, ngunit sa isang maliit na garahe sa 8 Mile Road, nananatiling buhay ang layunin. Si Antonio Mendoza, 72 taong gulang at matatag pa rin, ay nagtatrabaho sa ilalim ng hood ng isang 1,967 Mustang na 3 mekaniko na ang nagdeklarang wala ng pag-asa.
Kumilos ang kanyang mga daliri ng may biyaya at katiyakan. Binabasa ang bawat ibabaw na parabang banal na kasulatan. Nakatayo si Ricardo, 12 taong gulang noon, sa labas ng maalikabok na bintana. Nakadikit ang ilong sa salamin, nanonood na para bang mahika. "Halika rito bata," tawag ni Antonio nang hindi lumilingon. "Panahon na para matutunan mo ang isang bagay na mahalaga." Binago ng tag-init na iyon ang buhay ni Ricardo. Habang ang ibang bata ay naglalaro sa labas o nakadikit sa video games, namuhay si Ricardo sa isang katedral ng pistons at gears. Ang garahe ang naging kanyang santuwaryo, bahagyang silid-aralan, bahagyang templo. Hindi lang mekaniko si Antonio Mendoza, isa siyang tagapanguna. Isa sa mga unang foreman sa Ford Motor Company noong magulong dekada 70, nakuha niya ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng tiyaga, talento at matinding determinasyon. "Hindi mahalaga sa makina kung sino ka, hiho," madalas niyang sabihin. Hindi nila nakikita ang lahi, diploma o titulo. Tumutugon lang sila sa taong marunong makinig. Ipinapatong niya ang maliit na kamay ni Ricardo sa mainit na makina at sasabihin, "Ramdam mo ba? Iyan ang ritmo." 4 na cylinder na nagsasalita. 8,000 micro-explosions bawat minuto, lahat perpektong sabay. Tinuruan niya si Ricardo ng lahat, hindi lang kung paano gumagana ang makina, kundi kung paano ito nagsasalita. Tinuruan siyang damhin ang problema sa pamamagitan ng paghawak, marinig ang mga tagong depekto, at matukoy ang issue sa kemikal sa pamamagitan lang ng amoy. Ang piston na pudpud ay may tunog. Ang lumang langis ay may amoy. Hindi ito mga bagay na mababasa sa aklat. Ito'y mga kaalamang ipinapasa ng mga kamay na dekadang humawak ng wrench. Higit pa sa mekanika, nagbigay rin ng karunungan si Antonio tungkol sa buhay. "Kailangan mong patunayan ang sarili mo ng doble, hiho," wika niya tuwing mahahabang hapon. "Aakalain ng mga tao na hindi ka sapat. Hayaan mong ang gawa mo ang magsara ng bibig nila." At ginawa iyon ni Ricardo. Pagsapit ng edad na 16, kayanan niyang magbaklas at muling buuin ang makina ng nakapikit. Naunawaan niya ang timing at balance ng internal combustion tulad ng isang composer na nakakaintindi ng musika. Namangha ang kanyang mga propesor sa community college. Isang guro, si Dr. Martinez, na minsang nagturo sa MIT, ay nilapitan siya matapos ang isang presentasyon tungkol sa engine optimization. "May kakaiba kang talento," sabi nito. "Nagturo na ako ng mga Ivy League graduate na mas kulang pa sa natural insight kaysa sa iyo. Huwag mong hayaang patayin ng buhay ang liwanag na iyan." Ngunit gaya ng madalas mangyari, may ibang plano ang buhay. Sa huling taon ni Ricardo sa high school, biglang namatay si Antonio sa atake sa puso. Doon mismo sa garahe, habang nagtatrabaho sa isang Cadillac. Puno ng tao ang burol, mga dating katrabaho sa Ford, tapat na customer, at mga inhinyerong natuto mula sa kanya. Hindi lang tungkol sa katalinuhan ang sinabi ng mga tao, kundi pati sa katapatan, kabaitan at kahangahangang kakayahan niyang ayusin ang lahat. Ngunit kailangang ibenta ang kanyang mga gamit upang bayaran ang utang medikal. Isinara ang garahe magpakailanman. Ang minana ni Ricardo ay hindi lupa o pera, kundi ang paraan ng pag-iisip ni Antonio, isang kaalamang hindi kailanman maaalis. Pagkatapos ay dumating ang isa pang dagok. Na-diagnose ang kanyang ina, si Denise, ng stage 3 breast cancer noong 2 taon niya sa community college. Humarap siya sa isang imposibleng desisyon. Maaari siyang mag-apply sa isang 4 na taong universidad, umutang at habulin ang kanyang pangarap bilang engineer, o manatili, alagaan ang kanyang ina at panatilihing buhay ito. Hindi mahirap ang desisyon. Pinili niya ang ina, nagpatuloy siyang mag-aral, nakakakuha ng perpektong marka, ngunit pinagod ang sarili sa trabaho. Night shift sa gasolinahan, clerk sa auto parts tuwing weekend.
Janitor tuwing madaling araw bago pumasok sa klase. May mga araw na nakakatulog siya sa library ang mga aklat na nagsisilbing unan. Gayunpaman, nagpursige siya. Alam ng kanyang mga propesor na espesyal siya. Gusto nilang magtagumpay siya. Ngunit may paraan ng realidad para subukin kahit ang pinakamaliwanag na ilaw. Sakop lamang ng insurance ang bahagi ng gamutan ng kanyang ina. Ang natira ay nilimas ang bawat sahod. Ang mga aplikasyon para sa universidad ay naipon sa isang Manila folder na may nakasulat na someday. Pagkatapos ng graduation, tinanggap niya ang kahit anong trabaho na magagamit ang kanyang kakayahan, kahit pa nangangahulugan ito ng pag-aayos ng tagas, pagpolish ng sahig at tahimik na pagmamasid sa makinang walang sinumang makapag-ayos. Ang landas ni Ricardo patungo sa Tech Vanguard ay inilatag ng tiyaga at tahimik na katatagan. Nagtrabaho siya sa maliliit na auto repair shop, hinarap ang mabibigat na maintenance job sa maingay na pabrika, at kalaunan ay natanggap sa pamamagitan ng isang temp agency na nangakong bibigyan siya ng papel sa technical consulting. Ngunit ibang-iba ang katotohanan. Ang titulo ng trabaho ay isa lang palamuting pangalan para sa gawaing janitorial. Gayunman, nakatulong ang sahod upang masustentuhan ang gamutan ng kanyang ina kaya't nagtiis siya. 3 taon ang lumipas at mahigpit pa rin niyang pinanghawakan ang mga aral ng kanyang lolo na para bang ito'y banal na kasulatan. Tuwing gabi, matagal nang nakauwi ang iba, nilulubog niya ang sarili sa kaalaman. Nilamon niya ang mga technical manual, pinag-aralan ang mga engineering journal at nag-enroll sa mga libreng online course tungkol sa automotive diagnostics, AI integration at machine learning. Ang maliit niyang studio apartment ay napuno ng mga piyesa ng makinang kanyang nasagip at mga tambak ng aklat, parang sariling museo na nakalaan sa pag-unawa ng mga makina. At kapag sumusobra ang bigat ng lahat, bumabalik sa alaala niya ang tinig ni Antonio. Hindi mahalaga sa makina kung ano ang titulo mo, hiho. Ang mahalaga, marunong ka bang makinig? Ngayon, nakatayo si Ricardo sa harap ng 200 katao sa marangyang auditorium ng Tech Vanguard, kaharap ang dagat ng mga matang nag-aalinlangan. Si Jennifer de Peralta, perpekto at malamig gaya ng dati, ay mahigpit na kumapit sa stand ng mikropono, namumutla ang mga kamao. Hindi niya inaasahan ang ganitong baligtad, isang janitor ang humahamon sa kanya at sa harap pa ng pinakamahalagang investors sa kanyang karera. Sumandal si Carl Mueller pasulong, malamig at kalkulado ang mga mata. Sa tabi niya, dahan-dahang inilapag ni Dr. Teresa Rodriguez ang tasa ng kape sa armrest, biglang naging alerto. Sa dami ng kanyang karanasan, sanay na siya sa mga sorpresa, ngunit may kakaiba sa kumpiyansa ni Ricardo na nagpahinto sa kanya. Nagputik ang tensyon sa hangin, nagbulungan ng mga German delegates, ang matatalim nilang wika ay humihiwa sa katahimikan. Umikot ang isipan ni Jennifer. Maaari niyang itaboy si Ricardo at bawiin ang kontrol sa silid o maaari niyang gawing pampublikong aral sa kapangyarihan ng pagkakataong ito. Ngumiti siya, isang ngiting nagtatago ng patalim. Bakit pa na nga ba siya magpapaputok ng pribado kung maaari niyang gawing palabas ang kahihiyan nito? Maaari pa niyang mapahanga ang mga bisitang Europeo sa pamamagitan ng brutal na drama sa estilong Amerikano. Lumayo siya mula sa podium, umalingaw-ngaw ang kanyang pulang takong sa pinakintab na entablado. Well, anya, ang boses puno ng lason na tinakpan ng kunwaring alindog. Mukhang may mga opinyon ang ating maintenance consultant tungkol sa advanced engineering. Binigyang diin niya ang salitang maintenance na parang insulto. May ilang empleyado ang napangiwi sa tono. Humarap siya diretso kay Ricardo. Ricardo Mendoza, tama? Ang taong nagmomop ng sahig at nagtatapon ng basura ay iniisip na mas matalino pa kaysa sa 67 inhinyero mula Harvard at MIT.
Umalingaw-ngaw ang mahihinang tawa sa audience. Nangangapa, hindi sigurado, at puno ng pagkailang. Alam nilang lahat kung ano ang nangyayari. Isang pampublikong kahihiyan. Hindi na ito tungkol sa makina, isa na itong palabas. Tahimik na binuksan ni Dr. Rodriguez ang takip ng kanyang fountain pen at inilatag ang malambot na leather notebook. Matagal na niyang natutunan na ang mga revolusyonaryong ideya ay madalas manggaling sa hindi inaasahang tao. Minsan sinabi ng kanyang mentor, ang tunay na henyo ay hindi nagpapakilala gamit ang business card. Lalong lumakas at naging dramatiko ang boses ni Jennifer. Kung sigurado ka, wika niya, iniunat ang mga braso na parang host sa isang talent show, eto na ang pagkakataon mong magningning. Dramatiko siyang lumingon sa German delegation. Ang mga ginoong ito ay kumakatawan sa 100 milyong euro. Dumating sila upang saksihan ang pinakamahusay ng inobasyon ng Amerika. Bakit hindi natin bigyan sila ng front row seat sa isang himala? Nanatiling bato ang mukha ni Carl Mueller, ngunit isa sa kanyang mga assistant ay abala nang nagtatype sa tablet. Bawat sandali ay rerepasuhin, pag-uusapan at iuulat sa Munich. Samantalang si Jennifer nilalasap ang kanyang sandali. Pagkatapos bumaba ang kanyang tinig sa isang nakakapangilabot na bulong, ngunit dinampot ng mikropono at kumalat sa buong auditorium parang patalim na dumudulas sa sutla. Ito ang kasunduan, Ricardo. Mayroon kang eksaktong 2 oras upang i-diagnose at ayusin ang hindi naresolba ng ilan sa pinakamahusay na isip ng bansa sa loob ng 6 na linggo. Ganap ang katahimikan. Kung sa pamamagitan ng isang kosmikong aksidente, magtagumpay ka, ipopromote kita. Magiging senior engineering consultant ka na may 6 na digit na sahod. Umalingaw-ngaw ang bulungan sa silid. Ang titulong iyon ay may dalang prestihiyo, stock options at nakalaang paradahan sa executive entrance. Isang bagay na hindi pa nangyari para sa isang tulad niya. Ngunit pagpapatuloy niya, nanlilisik ang mga mata na parang pinapatalim na espada. Kapag nabigo ka at tiyak na mabibigo ka, hindi ka lang matatanggal. Habang buhay kang ipagbabawal sa gusaling ito, ihahatid ka ng security palabas at sisiguraduhin kong bawat tech firm sa Silicon Valley ay makarinig tungkol sa iyong napakagandang pagbagsak. Sa isang dramatikong pitik ng daliri, 2 gwardiya ang lumitaw sa gilid na pintuan, nakatindig na parang tinawag ng mga berdugo. Malinaw ang mensahe, sumuway at ito ang iyong kapalaran. Kumilos ang audience, may ilan na palihim na tumitingin sa mga exit, ang iba naman na natiling nakapako parang nabighani sa palabas. Ginawa ni Jennifer ang sandali bilang teatro, bahagyang corporate control, bahagyang gladiator arena. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan at tumayo si Dr. Rodriguez. Sa edad na 62, hindi niya kailangang lakasan ang tinig. Ang kanyang presensya pa lamang ay nag-utos ng katahimikan. Automatikong nag-adjust ang silid, kinikilala ang kapangyarihan ng hindi sinasabi. Ito ang babaeng tumulong magbigay ng bagong anyo sa electric vehicles. Ang kanyang mga gawa ay bumago sa industriya. Ang kanyang respeto ay hindi ipinipilit. Ito'y kusang ibinibigay. At ngayon, siya ay nakatayo, nakamasid, naghihintay. Ang susunod na mangyayari ay maaaring magbago ng lahat. Hindi basta-basta tagapayo si Dr. Teresa Rodriguez. Ang kanyang consulting firm ay nakatrabaho na halos lahat ng malalaking automaker sa buong mundo. Kapag siya ang nagsalita, hindi tumututol ang mga ininyero, nakikinig sila. Ako ang kikilos bilang teknikal na saksi, pahayag niya kalmado, ngunit may taglay na autoridad ng isang taong kailanman ay hindi pinagdudahan sa kanyang larangan. Ang hamong ito ay nangangailangan ng neutral na supervision upang matiyak na ito ay patas at may bisa. Sa unang pagkakataon, kumurap ang ngiti ni Jennifer. Hindi niya ito inaasahan.
Ang isang nakaplano sanang pampublikong kahihiyan ay biglang naging opisyal na teknikal na pagsusuri. Binago ng presensya ni Dr. Rodriguez ang bigat ng lahat. Hindi na ito palabas, tunay na ito. Tumango si Carl Mueller ng Mariin. Excellent, aniya. Herr Mendoza, nasa inyo ang aming buong atensyon. Malinis at eksakto ang kanyang Ingles. Bawat salita ay may bigat ng isang bansang kilala sa katumpakan at kahusayan sa engineering. Nais naming masaksihan kung paano gumagana ang problem solving ng mga Amerikano. Sa buong auditorium, sumabog ang mga bulungan. Naglabasan ang mga cellphone, mabilis na nagtipa ang mga daliri sa mga screen. Ang mga empleyado ay agad na nagte-text sa mga kaibigan at gumagawa ng live social posts. Hindi na ito basta drama, ito'y kasaysayan ng tech industry na unfolding sa real time. Nagngalit ang panga ni Jennifer, nawalan siya ng kontrol sa silid, ngunit huli na para umatras. Fine, Mariin niyang sabi, ang boses kasing tindi ng isang naputol na kable. Hayaan si Dr. Rodriguez na saksihan ang iyong kabiguan kung gayon. Itinuro niya ang mga kamera na ginagamit ng Tech Vanguard para sa internal training at media content. Sa katunayan, ilo-live stream natin ang hamon na ito sa lahat ng ating social platforms. Bumaba ang kanyang boses, matalim at mapanlinlang. Hayaan nating makita ng buong mundo kung ano ang mangyayari kapag pinipilit ng isang tao na gawin ang trabahong higit sa kanyang kakayahan. Nag-umpisa ang kaguluhan. Nagmadali ang marketing staff upang ayusin ang tamang ilaw at camera angles. Ang social media team ay agad na nagbuo ng hype, mga hashtag gaya ng hashtag engineering test, hashtag innovation challenge, at hashtag Tech Vanguard Live ay nagsimula ng mag-trending sa Slack channels ng kumpanya. Makalipas lamang ang ilang minuto, naka-broadcast na ang mga account ng kumpanya sa LinkedIn, YouTube at Instagram. Umaabot na sa libu-libong taga-subaybay at patuloy pang dumarami. Hindi na tinag si Ricardo, nakatayo siya ng tuwid. Ang kariton ng janitor ay nasa tabi niya na parang tapat na kasama. Mga kalyo sa kanyang kamay, balikat na matatag. Ang mga ilaw, ang mga kamera, ang mga bulungan, hindi siya natitinag. Buong buhay niya ay inihanda siya para rito. Hindi sa anumang silid-aralan, hindi sa anumang opisina, kundi sa isang garahe sa Detroit kung saan ipinapasa ang karunungan sa pamamagitan ng mga daliring nababalutan ng grasa at sa pamamagitan ng tahimik na pakikinig. Lumakad si Dr. Rodriguez pababa ng aisle. Bawat hakbang ay sukat at sinadya. Ang kanyang mga takong ay tumutunog na parang mga tandang pantig sa pinakintab na semento. Nang makarating siya kay Ricardo, tumigil siya at pinagmasdan ito. Hindi niya hinahanap ang takot. Hinahanap niya ang katotohanan. Binata, sabi niya, sapat lang ang lakas ng tinig para marinig ni Ricardo. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Hindi lang ito tungkol sa makina. Nakabitin dito ang buong kinabukasan mo. Hindi nag-alinlangan si Ricardo. Nakipagtitigan siya, puno ng tahimik na lakas. Ma'am, aniya kalmado, buong buhay ko'y nakikinig na ako sa mga makina. Ang makinang ito'y sumisigaw ng tulong. Ang problema lang, hindi tayo nakikinig sa tamang paraan. Matagal siyang tinitigan ni Dr. Rodriguez. Nakapagsanay na siya ng dos-dose ng magagaling na inhinyero, ngunit may nakita sa mga mata ni Ricardo, isang bihirang uri ng henyo na hindi natuturo, kundi nararamdaman. Mabuti, wika niya, ngayon ay malinaw at malakas, sapat para masagap ng mga mikropono. Tingnan natin ang kaya mong gawin. At sa sandaling iyon, nagsimula ang hamon, 2 oras, isang makina, isang buong buhay ng karanasan ang nakataya. Dumagsa ang mga tao paitaas sa executive floor, dala ang mga cellphone, malalaki ang mga mata sa pananabik. Ang makintab na boardroom ay biglang naging isang entablado, isang arena ng paghatol. Nagsiksikan ang mga empleyado sa mga dingding.
Ang kanilang mga mukha ay nakadikit sa salamin na parang mga manonood sa isang high-stakes arena. Umupo ang German delegation na parang mga hukom sa tribunal. Sinilip ni Carl Müller ang kanyang platinum na relo ng may eksaktong disiplina ng militar. Si Dr. Rodriguez ay tumayo malapit sa makina, ang kanyang tindig ay nagpapalabas ng autoridad. Nasa gitna ng lahat ang makina, ang sirang AI engine na nagpabagsak sa pinakamahusay na isip ng Silicon Valley. Kumislap ito sa ilalim ng overhead lights. Ang pinakintab na chrome ay naglalabas ng dramatikong mga anino sa mesa na parabang handa na itong magsalita. Umugong ang silid sa tunog ng mga elektronikong kagamitan, mga laptop, error log, oscilloscope, thermal monitor. Dos-dosenang screen ang nagpapakita ng parehong failure messages na naging bangungot ng kumpanya sa loob ng 6 na linggo. Nakatayo si Jennifer sa harap ng floor-to-ceiling windows. Ang kanyang silhouette ay binabacklight ng skyline ng Silicon Valley. Itinaas niya ang kanyang telepono, nagbo-broadcast ng live sa isang audience na ngayon ay kinabibilangan ng mga investors, mga karibal, at mga usisero mula sa buong bansa. Dumagsa ang mga komento, kadalasan ay nagtataya ng tiyak na kapalpakan at saka katahimikan. Humakbang si Ricardo. Ang kanyang luma at gusgusing uniforme ay matinding kabaligtaran ng mamahaling suite sa paligid niya. Lumapit siya sa makina ng dahan-dahan, parang ito'y isang nilalang na dumaranas ng sakit. Ipinatong niya ang 2 palad sa metal na casing, pumikit ang mga mata. Sa karamihan, mukhang kakaiba iyon, ngunit para kay Ricardo, iyon ang pakikinig. Ang unang 30 segundo ay dahan-dahang lumipas. Nagpalitan ng tingin ng mga inhinyero, may ilan na napatikhim ng tawa, may nagbulungan ng mga pustahan. Ngunit hindi natawa si Dr. Rodriguez. Pinanood niya habang nagbago ang mukha ni Ricardo mula sa konsentrasyon hanggang sa pamilyaridad, hanggang sa pangunawa. Pagkatapos ay nagsalita si Ricardo. Lumalaban ito sa sarili, aniya, umaling-awngaw ang tinig sa buong boardroom. Perpekto ang AI software, ngunit sinusubukan nitong bumawi sa mga mekanikal na problemang hindi naman dapat umiiral. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Carl Müller. At sa sandaling yon, nagbago ang lahat. Humarap si Ricardo kay Carl Müller, matatag at tiyak. Ginoo, ang makinang ito ay ginawa sa Munich, tama? Ayon sa mga metric manufacturing specs? Bahagyang tumaas ang kilay ni Carl. Ya, oo, sagot niya. Ang German engineering ay sumusunod sa sukat na eksakto hanggang sa 100 ng milimetro. At ang AI na kumokontrol sa sistemang ito, patuloy ni Ricardo, ay kinode dito sa California gamit ang Imperial Units. Nagkaroon ng reaksyon. Sandaling nabasag ang kumpiyansang maskara ni Jennifer. Hindi niya inaasahan ang ganitong antas ng detalye, lalo na mula sa isang taong nakikita pa rin niyang janitor. Tumango si Ricardo patungo sa makina, banayad na nakapatong ang kanyang mga kamay sa frame nito. Iyan ang unang problema, sabi niya. Sinusubukan ng AI na kontrolin ang mga piyesang 0.003 inches ang diferensya sa inaasahan nito. Tila maliit yon, ngunit sa engineering, sapat na iyon para guluhin ang buong sistema. Lumingon siya sa paligid ng silid, parang isang orkestra na may conductor, pero ang bawat instrumento ay bahagyang sintunado. Unang tuklas, sound-based diagnosis. Humarap siya kay Dr. Rodriguez. Maaari ko po bang paandarin ng makina? Tumango ito, naiintriga. Pinindot ni Ricardo ang switch. Umugong ang makina, ang malakas na dagundong nito'y nag-reverberate sa loob ng glass-walled boardroom. Para sa karamihan, ayos lang ang tunog, ngunit hindi basta ingay ang narinig ni Ricardo. Narinig niya ang mas malalim, ang ritmo, ang bigat, ang pagtutol. Bumalik sa kanyang isipan ang tinig ni Antonio Mendoza. Ang mga makina ay nagsasalita, hiho, kailangan mo lang matutong makinig. Makinig kayo ng mabuti,
Sigaw ni Ricardo sa ibabaw ng kontroladong ugong. Sa 2,800 RPM, may harmonic mismatch. Gumagalaw ang mga piston sa optimal speed, ngunit maling binabasa ng AI sensors ang vibration. Tinuturing nitong error ang mga normal na pattern. Itinuro niya ang isang screen na puno ng hindi maintindihang data at error messages. Matagal nang hinahabol ng team ninyo ang mga software bug na wala naman. Ang totoong problema ay ang mechanical harmony na hindi nauunawaan ng AI. Huminga siya ng malalim, kaya ito bumibigay matapos eksaktong 14 na minuto at 37 segundo. Doon naabot ang critical resonance at kusa ng pinapatay ng makina ang sarili upang maiwasan ang pinsala. Lumapit si Dr. Rodriguez, matalim ang mga mata. Ipaliwanag ang harmonic theory, sabi niya. Bawat makina, panimula ni Ricardo, ay may natural frequency, isang range ng RPM kung saan lahat ng bahagi ay nagtutulungan sa perpektong sabay. Ang makinang ito ay dinisenyo upang gumana ng pinakamabisa sa 3,400 RPM. Ngunit ang AI na nakakalibrate gamit ang imperial data ay umaasa sa bahagyang ibang ritmo. Pilit nitong inaayos ang mga bagay na hindi naman dapat ayusin at iyon ang lumilikha ng resistensya. Itinuro niya ang oscilloscope na nagpapakita ng waveform patterns. Ang mga spike na nakikita tuwing 14 na minuto, iyan ang sistemang lumalaban sa sarili nito. Isang panig na pilit nagpapanatili ng ritmo na hindi kinikilala ng kabila. Mula sa karamihan sumugod si Romeo Santos. Hindi pwede iyon, pagtutol niya. Sinubukan na namin ang harmonic frequency sa development. Humarap si Ricardo sa kanya, may kalmadong paggalang. Sinubukan ninyo ang inaasahan ng software, ngunit ang mismong pisikal na piyesa ay ginawa sa ibang standard. Literal silang nakatune sa ibang frequency. Malinis ang data ninyo, mali ang input. Lumapit si Carl Mueller sa kanyang mga kasamahan. Hindi ito basta haka-haka. Isa itong malalim na pagsusuri, diagnosis na nakaugat sa mismong kalikasan ng harmony ng makina. Ikalawang tuklas, measurement mismatch. Lumapit si Ricardo sa mesa at binuklat ang mga blueprint ng makina. Ang mga dokumentong iyon na matagal na niyang pinag-aralan sa katahimikan ng kanyang mga gabing paglilinis. Inilapat ng kanyang daliri ang mga specification. Ang crankshaft, wika niya, itinuro, ay giniling sa Munich sa sukat na 87.63 mm. Huminto siya. Ngunit ang AI ay umaasa sa halagang 3,450 pulgada, nakatumbas din ng 87.6 na 3 mm sa papel. Tumingala siya, matematikal na magkapareho, ngunit hindi sa praktika. Sumilip si Dr. Rodriguez sa mga dokumento, sinusundan ng kanyang panulat ang linya ng lohika ni Ricardo. Ipagtuloy mo, sabi niya. Ang German tolerances, paliwanag ni Ricardo, ay pumapayag lamang ng variance na 0.001 mm. Ang American standards ay mas maluwag, mga 0.005 inches na higit 0.12 mm. Itinaas niya ang isang digital caliper at nagsimulang magsukat sa aktwal na makina, pistons, rods, timing chain. Lahat ay precision machined sa German specs. Ang AI ay nag-aakalang nakikitungo ito sa isang mas maluwag na sistema, wika niya. Kaya patuloy itong nag-a-adjust, nagmi-microcorrect ng mga error na wala naman. Lalong tumibay ang kanyang tinig habang nagkakabit-kabit ang mga piraso ng palaisipan. Parang isang konduktor na paulit-ulit na iniistorbo ang mga musikong perpektong magkasabay na. Sa livestream, sumabog ang comment section. Mga inhinyero mula Tesla, Ford at iba't ibang startup sa Valley ang nanonood na ngayon, nagdi-debate, humahanga at nagtatanong pa ng mga katanungan sa real time. Nakatitig si Romeo Santos sa screen, nakabuka ang bibig. Ito ang sanhi ng cumulative timing errors, bulong niya. Ang kanyang MIT training ay nahahabol ang karanasang nakaukit kay Ricardo.
Lumapit si Carl Müller, sinuri niya mismo ang data. Pagkaraan ng ilang minutong eksaktong kalkulasyon, tumango siya ng mabigat at tiyak. Ang pagsusuri ay tama, ikatlong tuklas, ang eleganteng solusyon. Isinara sandali ni Dr. Rodriguez ang kanyang notebook at tumingin kay Ricardo. Paano mo ito aayusin? Tanong niya. Nakatutok ang lahat ng mata sa kanya. Hindi niya iminungkahi ang muling pagsulat ng AI. Hindi niya iminungkahi ang pagpapalit ng hardware. Sa halip, mahinahong naglakad si Ricardo patungo sa supply cabinet sa sulok ng silid, kung saan nakalagay ang mga ekstrang piyesa at kagamitan. Mula sa storage cabinet, pinili ni Ricardo ang tila simpleng metal disc, kasing laki ng hockey puck, ngunit may butas na ginawa ng may sukdulang presisyon. Isang harmonic dampener, paliwanag niya, itinataas ito upang makita ng lahat. Hindi ito tungkol sa muling pagsulat ng software o muling pagdisenyo ng hardware. Ang maliit na piyesang ito ang magsisilbing buffer, tulay sa pagitan ng inaasahang ritmo ng AI at ng natural na frequency ng makina. Natahimik ang silid, namutla ang mukha ni Jennifer, ang kumpiyansa niyang tila yelo na nabasag sa ilalim ng presyon. Ibig mong sabihin, wika niya basag ang boses, isang piyesang nagkakahalaga ng $50 ang kayang ayusin ang hindi nagawa ng 6 na linggong konsultasyon mula sa mga piling eksperto? Minsan, tugon ni Ricardo ng kalmado, ang pinakamadaling sagot, ang pinakamat-eleganteng solusyon. Muli siyang humarap sa makina. Ginagawa ng AI ng eksakto ang ipinrograma rito. Ang makina rin ay ganap na mahusay, ngunit para silang nagsasalita ng dalawang magkaibang wika, ang piyesang ito ang magiging tagapagsalin. Sa sanay na kilos, sinimulan niyang ikabit ang dampener. Ang bawat galaw ay likas at eksakto, bunga ng libu-libong oras na ginugol sa mga garahe, ilalim ng hood, sa mga laboratorio ng community college, at sa pagkukumpuni ng mga sirang sedan sa likod ng mga apartment bago pa sumikat ang araw. Pinanood ni Dr. Rodriguez ang bawat kilos, humahanga sa tahimik na kahusayan ng kanyang mga kamay. Saan ka natuto ng harmonic resonance theory? Tanong niya. Sa aking lolo, sagot ni Ricardo, hinahigpitan ng huling bolt. Itinuro niya sa akin na ang mga makina'y may kaluluwa at hindi mo maaayos ang kaluluwa gamit lang ang software patch. Kailangan mong makinig, kailangan mong tulungan itong mahanap ang sariling ritmo. 12 minuto lang ang inabot ng buong instalasyon. Pumasok ang piyesa ng perpekto gamit ang kasalukuyang mount points ng makina. Walang dagdag na pagbabarena, walang modifikasyon. Isa itong huwaran ng biyaya sa engineering, simple, malinis at kahanga-hanga. Handa na para sa testing, sabi ni Ricardo, umatras mula sa makina. Nanigas ang boardroom. Sinilip ni Carl Müller ang kanyang relo. 1 oras at 47 minuto ang lumipas. 13 minuto na lang ang natitira. Nakasalalay ang lahat dito. Lumapit si Dr. Rodriguez sa diagnostics, matalim ang mga mata, nakahanda ang mga kamay upang subaybayan ang bawat sukatan. Ang mga German investors ay nakayuko, pigil hininga. Ang audience ng live stream ni Jennifer ay umakyat na sa 10,000. Mga inhinyero, executive at usisero sa buong mundo ay nakatutok sa kanilang mga screen. Simula ng makina, utos ni Dr. Rodriguez, paandarin ni Ricardo ang ignition, click. Ang metallic na tunog ay tumunog na parang starting gun sa isang championship race. Bumuhay ang makina na may malalim, mayamang dagundong. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago. Wala na ang magulong kalampag, ang hindi pantay na vibration, ang magaspang na ugong. Sa halip ay naroon ang isang bagay, isang himig, isang dalisay, pantay na ugong. Bawat isa sa 8 piston ay nagpaputok ng walang sabit, lumilikha ng maayos na pur na umalingaw-ngaw sa salaming dingding na parang musika. Hindi lang ito gumagana, perpekto ito. Ipinatong ni Ricardo ang kanyang kamay sa metal housing. Ang nadama niya
ay hindi na pakikipaglaban, kundi kapayapaan, kumpiyansa, balanse. Hindi na nilalabanan ng makina ang sarili nito. Natagpuan na nito ang harmonia. Sumabog sa berde ang diagnostic sa bawat screen, temperature stable, oil pressure optimal, RPM, nakalock sa 3,400, zero variance. Error codes, wala na, bawat isa. Nakatigil si Romeo Santos, nanlalaki ang mga mata. Bumulong si Carl Müller, mein Gott! Maging ang kanyang maalamat na composure ay nabasag ng bigat ng nasaksihan. Nag-update ang efficiency reading, 97.3% efficiency, 3 puntos na mas mataas kaysa sa theoretical na maximum. Kumikilo si Dr. Rodriguez sa pagitan ng mga istasyon na parang conductor na gumagabay sa isang symphony. Stable ang oil pressure, temperature nasa 187 degrees Fahrenheit. Nakalock ang harmonic frequency at nananatili, walang irregularidad. Wala. Humarap siya kay Ricardo Banayad ngunit tiyak ang tinig. Sa 4 na dekada ng engineering, hindi ko pa nakikita ang ganitong kalinaw na readings. Huminto siya. Ipagmamalaki ka ng iyong lolo, ngunit hindi pa tapos si Jennifer. Hindi pa. Tumagos ang kanyang tinig, basag at desperado. Fine, umaandar nga. Pero kaya ba nitong paganahin ang buong sistema? Itinuro niya ang malalaking bintana. Sa labas, sa company courtyard, nakaparada ang autonomous delivery truck ng Tech Vanguard. Lingid sa lahat, ito'y nakatiwangwang ng ilang linggo. Tahimik, walang silbi, walang puso. Tumingin si Ricardo sa bintana at tumango. Tingnan natin, inilipat ang output ng makina sa truck sa pamamagitan ng power relays, wiring harnesses at digital controls. Isa-isang nagliwanag ang mga sistema, parang utak na muling nagising. Nag-flash ang mga dashboard indicator, nag-boot ang AI navigation system, nag-activate ang mga sensor, nakalock ang GPS. Mula sa boardroom sa itaas, nagdikit ang mga empleyado sa salamin, pigil hininga, nakazoom ang mga kamera sa sasakyan sa ibaba. At pagkatapos, parang himalang isinilang mula sa bakal at code, gumalaw ang truck. Una, mabagal. Pagkatapos maayos, lumabas ito mula sa loading bay, nagmaneho patungo sa gilid ng campus courtyard, huminto sa program checkpoint, pagkatapos ay umatras ng may eksaktong kalkulasyon. Walang kalampag, walang error, walang glitch. Buhay ang buong sistema, gumagana, matatag. Pumutok ang palakpakan sa boardroom, unay mahina pagkatapos umalingaw-ngaw. Isang bagyo ng kasiyahan ang sumiklab sa livestream chat. Henyo ang taong ito! I-hire nyo siya ngayon din. Ford, Tesla, kunin na ninyo ang taong ito. Pati mga kakompetensya'y nagsimulang magbigay ng papuri. Tahimik na tumayo si Dr. Rodriguez sa tabi ni Ricardo. Congratulations, Anya. Hindi ka lang nag-ayos ng makina. Binago mo ang kahulugan ng kung anong uri ng isipan ang karapat-dapat mamuno sa inobasyon. Lumapit si Carl Müller nang may kalmadong bihira niyang ipakita kapag nagbibigay ng papuri. Nagawa mo ang hindi nagawa ng aking mga inhinyero, wika niya, mabagal at tiyak ang tinig. Pag-uusapan natin ang mga kontrata at licensing sa lalong madaling panahon. At si Jennifer, nakatayo siyang walang kibo, nakalimutan ng telepono sa kanyang kamay, patuloy pa ring naka-livestream na ngayoy may 10,000 manonood, lahat nakasaksi kung paanong ang isang janitor ang naging tagapagligtas ng kumpanya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang masabi. Umatras si Ricardo mula sa makina, hindi na ito umuugong. Kumakanta na ito, sinuri ng radar systems ng truck ang paligid na may laser-like precision. Ang mga camera array ay nag-adjust, gumagalaw sa micro-movements. Kumislap ang mga headlights, kumukuha ng tuloy-tuloy na enerhiya mula sa bagong balancing makina. Pagkatapos, dahan-dahan halos parang isang seremonyal na prosesyon, nagsimulang gumalaw ang sasakyan. Umatras ito mula sa paradahan ng walang kahirap-hirap.
dumaan sa palamuti ng landscaping at pumarada ng perpekto sa parallel parking na agad nakatanggap ng kusang palakpakan mula sa mga manonood sa likod ng salaming dingding. Sa loob ng 37 minuto, tumakbo ang makina ng walang kahit isang kapintasan. Dumaan ang kinatatakutang 14 na minuto na shutdown. Lumampas pa ng 20 minuto, gumagana pa rin ang bawat sistema na may German precision, American ingenuity at Detroit soul. Sa unang hanay, mabilis ang pagtitype ng assistant ni Carl Mueller, naglulog ng mga performance metrics na lumampas sa bawat detalye ng kanilang original na investment proposal. Nagtipon ng ibang German investors, ang mga dati nilang mapagdududang ekspresyon ay napalitan ng pagkamangha at higit pa pananabik. Umabot na sa 50,000 ang nanonood sa live stream. Ang mga komento ay dumaan ng napakabilis para basahin. Mga profesional sa industriya, car enthusiasts, at mga random na manonood ang nakasaksi ng isang bagay na tunay na pambihira. Isang maintenance worker na nakalutas ng high-tech na krisis na pumigil sa mga top-tier engineers. Patayin na natin, wika ni Dr. Rodriguez. Nakita na nila ang sapat. Huminto ang makina ng dahan-dahan, parang humihinga ng malalim na buntong hininga. Isang makinang sa wakas ay nasa kapayapaan. Kumislap sa berde ang diagnostic panels sa huling ilang segundo bago tuluyang nag-standby mode. Sa ibaba, bumalik ang autonomous truck sa paradahan at nag-shutdown. Payapa. Kumpiyansa. Sa loob ng boardroom walang nagsalita. Bumigat ang bigat ng katotohanang nasaksihan ng lahat. 6 na linggong kabiguan, nalutas sa wala pang 2 oras, ng isang taong hindi man lang dapat kasama sa pag-uusap. Lumapit si Dr. Rodriguez kay Ricardo at iniabot ang kamay. Iyon! Wika niya na puno ng paghanga, ay kahanga-hanga. Habang ang iba'y humahabol sa mga multo sa software, narinig mo ang katotohanan sa makina. Ang ginawa mo ay intuitive, mahusay at lubos na maliwanag. Sumunod na lumapit si Carl Mueller. Mahigpit ang kanyang pakikipagkamay, puno ng pagpapatibay. Herr Mendoza, ang proseso mo, ang iyong insight, lahat ng tungkol sa iyong pamamaraan ay nagpahanga sa aming buong delegasyon. Lumapit siya sa kanyang assistant, sinilip ang mga numero sa tablet nito. Pagkatapos ay tumingin muli kay Ricardo. Handa kaming dagdagan ng 20% ang aming investment basta't ikaw ang mangunguna sa aming engine development program sa Europe. Napasinghap ang buong silid, 20 milyong euro, sapat upang itulak ang tech vanguard mula sa pagiging promising startup tungo sa pagiging seryosong global contender. Ngunit hindi pa tapos si Dr. Rodriguez. Magbibigay ako ng rekomendasyon para sa agarang promosyon. Anya, binuksan ang kanyang fountain pen at nagsulat sa isang opisyal na HR document. Epektibo ngayon, si Ricardo Mendoza ay itatalaga bilang Senior Engineer in Harmonic Diagnostics. Huminto siya sandali. Ang kanyang sahod at stock options ay aayon sa market rates para sa isang taong may pinatunayan ng mastery sa high-level engine integration. Sumabog ang mga papuri sa livestream. Dumagsa ang mga komento mula sa mga inhinyero, CEO, recruiter, pati mga karibal na kumpanya na nag-aalok na tapatan ang anumang promosyon. Nagtrending sa lahat ng pangunahing platform ang Ricardo Mendoza. Mula Berlin hanggang Detroit, pinagmamasdan at pinupuri ng mga technical forum ang solusyon sa dampener at ang intuitive brilliance sa likod nito. Dahan-dahang lumapit si Romeo Santos, ang team lead mula MIT, mababa ang tono at puno ng kababaang loob. Ang buong team namin may utang na loob sa iyo, anya. Binaliwala namin ang iyong mga pananaw at nagkamali kami. Ikinararangal naming makipagtulungan sa iyo sa susunod at matuto mula sa iyong proseso. At sa sandaling iyon, kumpleto na ang pagbabago. Sa loob lamang ng 2 oras, mula pagiging invisible janitor, naging senior engineer si Ricardo.
Mula sa pagiging hindi pinapansin, naging hindi mapapalitan. Mula sa background noise, naging front page headline. Natiyak ang German partnership, hindi na misteryo ang makina at higit kailanman mas maliwanag ang hinaharap ng tech vanguard. Ngunit para kay Ricardo, ang pinakamakapangyarihang sandali ay hindi ang palakpakan o ang promosyon o ang trending hashtag. Ito'y ang pakiramdam ng tinig ng kanyang lolo sa kanyang puso. Isang tahimik, hindi matitinag na paalala, hindi nagsisinungaling ang mga makina, hiho. Ang mga tao ang nagsisinungaling. Makinig ka lang. At sa wakas, may nakinig na rin sa kanya na natiling nakapako si Jennifer de Peralta sa tabi ng mga bintana. Ang kanyang smartphone ay patuloy pa ring nagla-livestream. Hindi niya namamalayan, nakunan na niya ang sarili niyang pagbagsak. Pinanood ng mahigit 100,000 manonood ang isang corporate performance na nilayon upang ipahiya ang iba ay naging publiko niyang pagkakaharap sa hustisya. Nagbago ang enerhiya sa silid, parang isang bagyong dumadaan sa Silicon Valley. Hindi na lamang ito tungkol sa makina, ito'y tungkol sa kapangyarihan, pamumuno at mga kahihinatnan. Nagpalitan ng seryosong tingin ang mga German investors. Malinaw ang sinasabi ng kanilang mga mata. Ang teknikal na himalang nasaksihan nila ay kamangha-mangha, ngunit ang kabiguan sa pamumuno bago iyon ay hindi maaaring palampasin. Bumulong ng mga agarang update ang assistant ni Carl Mueller. Viral na ang livestream. Sa Twitter at LinkedIn, ibinabahagi ng mga executive, inhinyero at thought leaders ang mga klip ng tagumpay ni Ricardo at sabay na tinutuligsa ang kulturang pamunuan na halos nagbaon sa kanyang talento. Nagtrending ang mga hashtag gaya ng hashtag #TechVanguardDrama at hashtag #EngineeringJustice. Isinara ni Dr. Rodriguez ang kanyang fountain pen ng mariin, parang tanda ng pinal na hatol. Kailangang suriin ng board kung paano pinayagan ang sitwasyong ito, aniya. Kung paanong isang mataas ang kakayahan na empleyado ay binabalewala, ginamit sa maling paraan at ininsulto habang ang mga mamahaling consultant ay nabigong maghatid ng resulta. Namuti ang mukha ni Jennifer. Ang maskarang ngiti at kumpiyansa na ilang taon niyang isinusuot ay unti-unting nabasag. Inaasahan niya ang madaling tagumpay. Ngunit ang napiling biktima ay siya palang tanging kailangan ng kanyang kumpanya, isang tunay na inhinyero. Lumapit si Carl Mueller. Mayroon kaming mga alinlangan, wika niya, malamig at eksakto ang Ingles, puno ng bigat ng corporate diplomacy. Upang ipagpatuloy ang partnership na ito, kailangan naming magtiwala sa pamunuan ng kumpanya. Ang mga pangyayari ngayong araw ay nagpapakita ng kaduda-dudang paghatol. Pagkatapos ay may boses na hindi inaasahan, si Gloria Santos, isang board member na tahimik hanggang ngayon. Hindi lamang ito nakakahiya, wika niya. Ito'y kapabayaan. Maglulunsad kami ng governance investigation. Hindi umalis ang kanyang mga mata kay Jennifer. Gusto naming malaman kung paano nauwi sa pamamalansya ng sahig ang isang kwalipikadong engineering consultant habang nalulugi ang kumpanya ng milyon-milyon. Susuriin namin ang lahat ng internal communications. Hindi nagtagal ang pagsisiyasat. Ibinunyag ng mga email ni Jennifer ang mapangwasak na katotohanan. Tinatawag si Ricardo bilang the cleaning guy. Sinasadyang i-schedule siyang maglinis tuwing may VIP investor visits. Tawa at biro kasama ang HR director na si Jennifer Walsh tungkol sa umano'y pagiging illiterate ni Ricardo. Pag-uusap tungkol sa kanyang pagtanggal bilang isang budget optics strategy. Ngayon, ang mga email na iyon ay sinusuri na ng mga legal team. Ang livestream video ay hindi na lang viral content. Ito'y ebidensya. 2 linggo ang lumipas, mabilis at eksakto ang resulta. Na-demote si Jennifer de Peralta mula CEO tungo sa strategic advisor. Nabawasan ng 40% ang kanyang sahod.
Nananatili pa rin siya sa kumpanya, ngunit wala na ang kanyang kapangyarihan. At para sa poetic justice, kinailangan niyang dumalo sa diversity at inclusion training. Ang kanyang instruktor, si Dr. Teresa Rodriguez, ang parehong babae na nakasaksi kay Ricardo na lutasin ang problemang hindi kayang ayusin ng iba. Si Jennifer, dating malupit, ngayon napilitang magpakumbaba, ay nakaupo sa mga sesyon tungkol sa unconscious bias, equity in leadership, at inclusive hiring strategies. Hindi siya tinanggal, ngunit siya ay binaba at pinahinahon. Samantala, nagsisimula pa lang ang paglalakbay ni Ricardo. Opisyal na na-promote si Ricardo Mendoza bilang Senior Engineer in Harmonic Diagnostics. Tumaas ng 150% ang kanyang sahod. Nakakuha siya ng stock options. Siya ang pinamunuan ng bagong internal task force tungkol sa inclusive innovation upang masiguro na wala ng tinig ang muling baliwalain. Muling isinulat ang mga patakaran ng kumpanya. Ngayon, lahat ng ideya ng empleyado, anumang posisyon, ay kailangang ilog, i-review at isaalang-alang. Sumikat ang public image ng Tech Vanguard. Umangat ng 15% ang kanilang stock price, triple ang recruitment. Dumagsa ang mga aplikasyon, karamihan mula sa mga diverse candidates na na-inspire sa nagawa ni Ricardo. Naging pinakamahusay na marketing tool ng kumpanya ang viral video. Hindi dahil ipinakita nito ang perpeksyon, kundi dahil ipinakita nito ang paglago. 3 buwan ang lumipas, isang bagay ang hindi inaasahan. Lumapit si Jennifer kay Ricardo sa cafeteria ng empleyado. Walang kamera, walang saksi. Ang kanyang power suit ay napalitan ng payak na profesional na kasuotan. Ang kanyang mga mata ay wala ng kayabangan, puro kababaang loob na lamang. May utang akong tawad sa iyo, mahinang sabi niya, at nais kong hingin ng iyong payo kung paano mamuno ng may higit na inclusivity. Matagal siyang tinitigan ni Ricardo, inaalala ang mga salita ng kanyang lolo. Lahat ay may karapatang magbago, mahinahong tugon niya. Ang tanong ay, handa ka bang makinig katulad ng pakikinig mo sa isang makinang nangangailangan ng pagkukumpuni? Hindi iyon paghihiganti, ito'y pagtubos. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakatayo si Ricardo sa bagong pinalawak na engineering center ng Tech Vanguard. Pinagmamasdan ng mga German technician na nag-i-install ng kagamitan para sa kanilang European Autonomous Vehicle Production Line. Ang kanyang mga disenyo ay nagpapatakbo na ng mga delivery fleet sa Munich, Frankfurt at Berlin. Sa kanyang apartment, nakasabit pa rin ang naka-frame na community college diploma, ngunit ngayon ay katabi na nito ang mga patent, industry awards at isang litrato niya habang nakikipagkamay kay Carl Müller sa Munich Auto Show. Ang karunungan mula sa garahe ni Antonio Mendoza ay naging isang internasyonal na pamana. Minsan, ang pinakamatalinong isipan ay hindi dumarating kasama ng mga diploma o titulo. Dumarating sila na may tiyaga, pasensya at malalim na pagkaunawa sa kanilang ginagawa. Ang totoong tanong ay hindi kung sino ang may resume, kundi kung sino ang tunay na nakakarinig ng problema kapag wala ng ibang nakikinig. Kung na-inspire ka ng kwentong ito upang tingnan ang potensyal lampas sa posisyon at makita ang talento kung saan nakikita lang ng iba ang titulo, pindutin ang subscribe button, i-click ang notification bell, ibahagi ang iyong kwento sa comments. Nakakita ka na ba ng talento na hindi napansin o binaliwala? Maaaring ang iyong karanasan ang maging susunod na viral story ng pagtubos at pagkilala. At para sa mga matatalim ang mata, sa 4 minuto at 32 segundo ng video, may sandali roong lumalantad ang tunay na karakter ni Jennifer. Napansin mo ba? Ipaalam mo sa amin kung ano ang nakita mo